Kung ikaw ay nakatutok sa crypto industry nitong mga nakaraang buwan, siguradong napapansin mo kung gaano kadalas nababanggit sa XRP sa mga global market discussions. At ngayong humaharap po ang Japan sa bagong economic uncertainty, bigla na namang umiingay ang pangalan ni XRP. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa tunay na integration sa financial infrastructure ng isang major economy. Kaya kung trader ka, investor ka o hodler, dapat mong pagtuunan ng pansin ang isyong ito dahil hindi lang ito simpleng balita. Ito po ay patunay na may nangyayaring structural change sa likod ng mga numero na madalas binabaliwala ng karamihan. Kaya strap in dahil kung tama po ang mga indikasyon sa XRP ay handang umakyat sa spotlight na matagal na po niyang inaabot. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyayari sa Japan ngayon at bakit ito mahalaga sa crypto market. Sa kasalukuyan, ang ekonomiya ng Japan ay dumadaan sa panibagong yugto ng uncertainty or walang kasiguraduhan. Sa data po ng Reuters nitong May 16, 2025, nagkaroon po ng 0.7% na GDP contraction ang bansa sa first quarter. Ito ay higit pa sa inaasahan ng market at nagpapakita ng stagnation sa consumption at paghina sa exports. Ang mas masakit dito ay nangyayari ito bago pa man tuluyang ipinatupad ang mga tariff ng Administrasyong Trump. May mga bansang binibigyan ng 10% duty pero ang Japan ay haharap umano sa 24% tariff at kalaunan ay sa baseline na 15% para sa halos lahat ng Japanese imports. Sa ganitong klima, hindi lang basta trade ang naapektuhan. Ang business confidence ay bumababa. Ang household consumption ay nagiging mas konserbatibo at ang domestic growth ay kumukupas. Kapag ikaw ay trader, alam mo na ang ganitong macro environment ay may direct effect sa liquidity flows, asset allocation at kung paano po gumagalaw ang institutions. Kung ihahambing mo ito sa chart behavior ng mga major currencies at risk assets, malalaman mo na may domino effect ito sa financial markets. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga investors ay naghahanap ng bagong paraan para mapabilis ang capital movement at makalayo sa inefficient rails na nagpapabagal sa global value transfer. Habang humihina ang ekonomiya, pinipilit ng mga lawmakers ang Prime Minister na si Shigeru Ishiba na gumawa ng stimulus o mag-adjust sa tax policy para maibsan ang pressure sa domestic market. Kasabay nito, tinitignan po ng Bank of Japan kung dapat bang i-adjust ang interest rates upang pigilan ang paglawak ng slowdown. Sa madaling salita, naghahanap po ang Japan ng strategic solutions, hindi lamang panandali ang mga band-aid measures. Ngayon ay paano naman po pumapasok si XRP sa ganitong economic framework? Ito po ang twist. Habang ang karamihan ay nakatingin sa policy response, may ibang sektor naman na naghahanda para sa mas malalim na pagbabago. Sa sinabi ng crypto enthusiast na si ex-finance bull dito, ang malaking bahagi ng financial institution sa Japan ay mag-i-integrate kay XRP bago matapos ang taon. At hindi po ito simpleng adoption. Ito ay collaboration kasama mismo ng Bank of Japan at ng Ripple team. Kung hindi ka pa sanay sa ganitong level ng integration, isipin mo si XRP bilang infrastructure, hindi lang token price. Siya ang nagiging financial rail para sa remittance channels, export flows, at tokenized asset transactions. Kung dati ay ginagamit lang siya para sa cross-border transfers, ngayon ay lumalawak siya papunta sa mas malalim na liquidity functions
na historically hawak lang ng traditional banking networks. Ito po ang mismong dahilan kung bakit nagkakaroon ng structural confidence sa pagitan kay XRP bilang settlement solution. Kapag nagkaroon ng mass integration sa banking network, ibig sabihin ay may real-world utility na umaandar sa background. Hindi po ito hype, hindi po ito speculative narrative, ito ay market infrastructure transition. At para po sa atin na nasa crypto, ito ang klase ng movement o galaw na dapat po nating bantayan. Dahil kapag lumipat ang liquidity sa bagong rails, kahit mabagal ang chart ngayon, bagsak din ang sandali kung kailan magsisimulang gumalaw ang token sa direksyong hindi mo inaasahan. Ngayon ay bakit po ba pinipili ng Japan ang technological rails kaysa sa policy responses? Dito po nagiging klaro ang sentro ng argument ni ex-finance bull. Hindi po niya sinasabi na ang Japan ay tumatakbo mula sa economic stress. Sinasabi niya na pinaghahandaan nila ang next stage. Sa panahon na ang global trade tensions ay pumasok at ang tariff ay umaabot sa double digits, ang traditional growth channels ay lumiliit. Kaya ang ibang bansa ay nag-a-adjust sa fiscal policy, interest rate o stimulus. Samantala, ang Japan ay pumapasok sa mas matapang na direksyon. At yan po ay ang efficiency at real-time settlement. Kapag gumamit ka ng XRP rails, nakukuha mo ang tatlong bagay. Una ay ang bilis, hindi ka maghihintay ng araw para sa cross-border payments. Ikalawa ay ang real-time settlement. Hindi mo kailangang mag-lock ng kapital sa mga account na dormant dahil sa settlement delays. Ikatlo ay ang access sa capital na dati ay illiquid, lalo na sa tokenized asset markets. Sa panahon po ng contraction at paghina ng exports, napakahalaga po ng liquidity freedom. Kung nakikita mo ang landscape ng crypto market, ganito po ang pattern. Kapag gumagalaw ang technology sa institutional level, sumusunod po ang retail sa huli. Ito po ang pinakadelikadong parte para sa mga traders na mahilig po sa late entries. Dahil kung magsisimula na ang integration at mas marami pong bangko ang sumunod, maaaring dumating po ang punto na hindi mo na hinahabol si XRP dahil nakaposisyon na po siya sa eksaktong lugar na gusto ng mga institutions. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ilalagay po natin sa mas simpleng termino, may dalawang persa na nagbabanggaan sa bansang Japan. Una ay ang economic pressure na dulot ng GDP contraction at saka tariff tensions. Ikalawa ay ang technological shift na nagtutulak sa bansa na mag-modernize ng kanilang financial rails. Sa pagitan po ng dalawang ito, si XRP ang nagiging pivot point. At kapag ang isang major economy ay nagpapakita ng seryosong integration sa isang digital asset infrastructure, hindi po ito minor headline. Ito ay signal. Kung ikaw ay day trader o swing trader, siguruhin mong nakikita mo ang bigger picture dahil maring mahuli ka. Kung long-term holder ka naman, lalo kang may advantage dahil ang ganitong adoption ay bihira pong mangyari at kadalasan ay nagiging foundation ng multi-year trend. At sa kabuuan, kung tama po ang mga indikasyon, hindi lamang nakapwesto sa XRP sa spotlight. Baka nagsisimula na niyang hawakan ang ilaw. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.